Nang collapse ang sahig at sama-sama silang nahulog sa ilalim. Gulat na gulat sila sa nangyari at na kahit si Grandpa Rio ay nanlaki ang mata. Biglang hinawakan ni Luffy si Zoro sa damit at kabado naman si Zoro sa pinaplano ni Luffy. Hinila ni Luffy si Zoro papunta ng Going Merry at naumpog na naman ito sa Going Merry. Nagalit si Luffy at hinagis pabalik ang pana papunta kay Commodore Buhda. Muntik nang tamaan si Commodore Buhda at gulat na gulat ito at kabado. Naghahanda na ang mga Marines sa gagawing paghahanap sa Straw Hat. Nagagalit ang Marine Lieutenant sa pagtakas ng Straw Hat. Sabi ni Eric, makikita ulit natin sila dahil sa aking palagay ay ang habol ng Straw Hat ay ang legend na Lost Island. Sila na din ang magtuturo sa atin kung nasaan ito kaya relax ka lang. Habang naglalakad si Eric, iniisip nito kung paano niyang lolokohin si Commodore Buhda para mapasakamay niya ang Elixir of Immortality. Napag-alaman ni Commodore Buhda na nakita nila Eric ang dragon pero hindi nila ito nireport sa kanya. Nagalit ito at pinag-utos na maghanda ang mga Marines dahil pupuntahan nila ito. Daladala ni Apis ang mainit na kaldero ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Kinuha ito ni Luffy at nabitawan dahil ito ay mainit. Nahulog ang pagkain sa ulo ni Grandpa Rio at parang may naalala ito. Pinuntahan ito ni Apis habang nag-aalala sa kalagayan ni Grandpa Rio. Naalala ni Grandpa Rio ang kanyang mga bestie. Galit na galit naman si Sanji na nasayang ang pagkain na niluto nito. May tinatanaw sa malayo si Apis na pinagkakahan ni Luffy. Sinabi nito kay Luffy na alam na niya kung nasaan ang Lost Island. Ito ay nasa east side ng Warship Island. Tinanong ni Luffy kung paano mo nalaman. Sagot ni Apis na naalala ni Grandpa Rio at sinabi sa akin. Natuwa ang dalawa at sinabi ni Luffy ito sa ibang Straw Hat. Dali-dali naman inasikaso nila Nami at Usopp ang pagpunta nila sa east side. Binago nila ang ruta ni Going Merry habang hila-hila ang cart. Nireport ng Marine ang pagbabago ng ruta ng Straw Hat kay Eric, habang ang Lieutenant ay inuutusan ang Marines na sundan ang Straw Hat. Habang naglalayag ang Straw Hat, may nakita si Luffy na isang maitim na parang anino ng Going Merry. Hinawakan ito ng paa ni Luffy, at ito pala ay ang kanilang reflection. Tuwang-tuwang sinabi ito ni Luffy kila Nami, at takot na takot naman ang mga ito nang makita. Tuluyan silang nakapasok sa parang salamin na bagay, at narinig ng iba ang sigaw ni Nami at Usopp. Nakita ng mga Marines ang nangyari sa Going Merry, at sila ay hindi makapaniwala sa misteryong ito. Pinag-utos ni Eric na lapitan ang misteryosong bagay, at gamit ang bangka, kanyang susundan ang Straw Hat sa loob nito. Nakarating ang Straw Hat sa loob ng misteryosong bagay, at ito ay pinaliligiran ng makapal na hamon. Sinabi ni Usopp na parang ito ay isang mirage, at pinaliwanag ni Nami kung paano nangyayari ang isang mirage. Bigla na lang nagbago ang panahon at nagkaroon ng bagyo na pinagtakahan ng Straw Hat. Sumunod ay umalon ng malakas, at nawalan sila ng balanse at natumba. Pinag-utos ni Nami na itaas ang sail, at dali-daling sinunod ni Sanji. Pinapapasok ni Zoro si Apis sa loob ng barko, pero tumanggi ito at tumakbo patungo kay Grandpa Rio. Nadulas naman ito sa katigasan ng ulo, sabay sinigawan ni Zoro na sumunod ka na lang bata. Humidlat ng malakas at nagpatuloy sa pag-utos ng dapat gawin si Nami. Nasabi ni Luffy na parang pinipigilan sila ng panahon. Kinakausap ni Apis si Grandpa Rio nang biglang natanggal ang tali ng cart sa Going Merry. Pinigilan ito ni Apis gamit ang kanyang kamay at ito ay nagdugo. Biglang dumating si Zoro at tinulungan si Apis. Binuhol naman ni Luffy ang kanyang braso sa sail at sa cart ni Grandpa Rio. Nakakita sila ng isang isla kung nasaan ang liwanag. Dali-dali naman sinabi ni Nami na doon tayo magpupunta at dali-dali na silang kumilos. Sinisikap ng Straw Hat na makaalis sa masamang panahon at mahanap ang Lost Island. Nakarating sila sa isla na pinaliligiran ng mabagyong panahon. Namamangha ang Straw Hat sa isla na inakala nilang ito ay ang Lost Island. Pinuntahan nila ang isla at mukhang matagal nang walang nakatira dito. Tinanong ni Apis si Grandpa Rio kung nasaan ang Dragon Nest. Sabi ng Dragon, hindi ito sigurado, baka hindi ito ang Lost Island. Minungkahi ni Luffy na umakyat sila sa mataas na bahagi ng isla para tignan kung nasaan ang Lost Island. Tinulak nila ang cart paakyat ng bundok, habang si Nami naman ay inutusan sila na bilisan ang pagtutulak. Habang nagtutulak sila paakyat, napag-alaman nilang ito ay isang lungsod na matagal nang inabandona. Nakakita si Apis ng Dragon Emblem at nagtanong sa mga ibon kung alam ba nila kung saan ang Dragon Nest. Sinabi ni Apis kay Nami na may isang building daw na may Dragon Emblem dito. Nagmadali na ang Straw Hat na puntahan ang nasabing building. Pagdating nila dito ay kitang-kita na ang buong tanawin at nakita nila ang painting sa pader. Pinagtakahan nila kung ito na nga ba ang hinahanap nila at nasaan ang pintuan ng building. Nakakita sila ng isang butas na maaaring pagpasukan ng pendant ni Apis at inakala nilang ito ang susi para magbukas ang pintuan nito. Sinubukan ni Apis na abutin ito pero masyado siyang maliit. Kinuha ni Luffy ang pendant para gawin ito pero paglapit niya umuga ang sahig. Ang collapse ang sahig at sama-sama silang nahulog sa ilalim. Gulat na gulat sila sa nangyari at na kahit si Grandpa Rio ay nanlaki ang mata. Dinala nila ang paligid ng lugar at nakita nila ang painting sa ceiling ng building. Pinagmasdan nilang mabuti ang napakalaking painting at kung may klubang, ito ang Dragon Nest. Sinabi ni Grandpa Rio kay Apis na hindi niya alam kung ano din ito. May nakitang bahagi ng painting si Luffy na nahulog mula sa ceiling. Habang nagtatalo si Usopp at Apis, may napansin naman si Nami. Sabi ni Nami, palagay ko hindi ito ang Lost Island, at tinanong ni Luffy kung bakit. Sabi ni Nami, ito ay isang mapa kung saan matatagpuan ang Lost Island. Nagpatuloy si Nami sa pagpapaliwanag ng structure ng mapa. Naalala ni Nami na sinabi ni Apo Jupay na sila ang descendant ng mga tao sa Lost Island. Maaring ang mga ninuno nila ay ang mga taong sumasamba sa Millennial Dragon, kaya ginawa nila ang mga imahe ng dragon. Nakita ni Nami ang isa pang isla na nakaguhit sa painting, at sinabing yon ang Lost Island. Sabi ni Sanji na maari ang Warship Island ay ang Lost Island. Sagot ni Nami, pwede ring ang Lost Island ay nakalubog sa dagat, kaya wala pang nakakatagpo dito sa loob ng mahabang panahon. Sinabi ni Apis kay Grandpa Rio na sikaping alalahanin kung nasaan ang Lost Island.
Pinagmasdan ng dragon ang painting ng mabuti at bigla itong may naalala. Ito ay ang panahon na malakas pa siya at kasama niyang lumilipad ang kanyang mga bestie. Sinabi ni Luffy na ang Dragon Nest ay nasa Warship Island na parang nabasa nito ang isip ni Grand Pario. Sabi ni Apis, yun na ang sinabi ni Grand Pario. Dumating si Eric at napansin ito ni Zoro. Nagpasalamat si Eric at tinulungan siya ng Straw Hat na hanapin ang Dragon Nest. Sinabi nito na kukunin niya ang dragon sa kamay ng Straw Hat. Sabi ni Zoro, mauna na kayo at ako na ang bahala sa isang yan, hahabol na lang ako at sinang-ayunan ito ni Luffy. Sinubukan ni Luffy na gumawa ng lalabasan nila pero matibay ang pader ng building. Bigla naman nawasak ang kabilang pader na pinagtakahan nila. Sabi ni Luffy meron na tayong labasan, kaya umalis na tayo. Tumalon pababa si Eric at hinarap ito ni Zoro. Pinagmamasdan pa din ni Luffy ang painting, kaya sinigawan siya ni Zoro na ano pa ang hinihintay nyo. Dali-daling hinila ni Luffy ang cart palabas at nag-joyride pababa ng bundok. Dumulas ang cart sa malalaking ugat ng puno pababa sa taas ng bundok. Tulad ng inaasahan si Luffy lang ang nag-enjoy sa kanilang joyride at ang iba ay maluhaluha sa takot. Patuloy ang cart sa mabilis na pagbaba sa bundok. Inutusan ni Nami si Luffy na gumawa ng paraan para sila ay mag-slow down bago sila bumangga. Inatak ni Eric si Zoro at nagtaka si Zoro kung anong atake ang ginawa ni Eric. Balak ni Eric na habulin ang Straw Hat at tumalon pababa. Hinabol ito ni Zoro at pareho silang nagpadulas sa ugat pababa ng bundok. Napadaan ang Straw Hat sa isang tunnel at swerteng nakalusot sila rito. Tinanaw ni Eric kung nasaan na sila Luffy. Dumating si Zoro at sinabing hindi kita hahayaan na makalapit sa kanila. Inatak ulit ito ni Eric at nakaiwas naman si Zoro. Tumakbo ulit si Eric at agaran naman itong sinundan ni Zoro. Pinutol ni Eric ang sanga ng kahoy upang pigilan si Zoro sa paghabol. Hinanap ni Eric ang kinaroroonan nila Luffy ng akmang tatalon, binato ito ni Zoro at nadapa. Bumagsak ito sa simento at nilapitan ni Zoro at tinutukan ng espada. Pinoproblema nila Luffy na maaari silang mahulog pag bumangga sila sa pader. Nang biglang nasira ang gulong ng cart at tumagilid ito. Na-distract naman si Zoro at binato ito ng buhangin ni Eric. Nagpatuloy ulit sa pag-andar ang cart pababa ng bundok. Hanggang nakarating na ang Straw Hat kung nasaan ang Going Merry habang hindi makapaniwala na sila ay buhay pa. Tuwang-tuwang sinabi ni Luffy na sinabi ko sa inyo makakababa tayo habang ang tatlo ay hindi natutuwa. Kinausap si Apis ng ibon at sinabi nito na si Zoro ay nasa panganib kaya sinabi niya ito kay Luffy. Balak na ni Eric na bigyan na ng finishing blow si Zoro. Biglang narinig ng mga to ang boses ni Luffy na sumisigaw. Biglang hinawakan ni Luffy si Zoro sa damit at kabado naman si Zoro sa pinaplano ni Luffy. Hinila ni Luffy si Zoro papunta ng Going Merry at naumpog na naman ito sa Going Merry. Galit na galit naman si Eric dahil natakasan na naman siya ng Straw Hat. Lumabas ulit ang Going Merry sa Mirage na kinagulat ng Marine. Nairport ito kay Lieutenant at pinag-utos na habulin ang Straw Hat. Nakabalik na rin si Eric sa barko ng mga Marines at binati ito ng sarkastiko ni Lieutenant. Patuloy ang Straw Hat sa kanilang pagpunta sa Warship Island habang hinahabol ng mga Marines. Pinag-uusapan nila kung paano sila makakatakas sa mga Marines dahil masusundan sila pag nakarating sila sa Warship Island. Nakita ng Straw Hat ang pasalubong sa kanila na barko ng Marine Commodore na napakalaki. Nagawa pang humanga ni Luffy sa gargoyle na disenyo ng barko. Pinag-utos ni Commodore Bohda na gawin ang kanilang chain wall formation at humilera ang napakaraming marine ship. Nagulat naman ang Straw Hat sa sobrang dami ng mga marine ships na balak silang dakpin. Naglabas ang mga Marines ng connected chains na nagmistulang bakod. Napag-usapan ng Straw Hat na pupuntahan nila ang mga Marines at puputulin ang mga chains. Nag-open fire ang mga Marines at pinag-utos ni Eric na pahintuin ang kanilang barko. Nagpatuloy sa pagpapaputok ang mga Marines habang pinapanood ni Commodore Bohda. Sinabi ni Lieutenant na tapos na ang kanilang mission at naglakad ng palayo. Tinawag siya ni Eric at humingi ng isang bangka para pumunta sa Millennial Dragon. Patuloy ang Straw Hat sa paglapit sa mga marine ships at pinuntahan naman ni Apis si Grand Pario. Nagyayabang si Usopp nang biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Umuga ang barko at si Usopp ay natataranta at takot na takot. May paparating na cannonball kaya ginawan ito ng paraan ni Luffy. Ginamit niya ang gambang balon at pinabalik ito sa mga Marines at tumama sa isang marine ship. Galit na pinag-utos ni Commodore Bohda na pasabugin sila gamit ang Super Giant Cannon. Naghanda ang mga Marines para paputukin ang kanilang Super Giant Cannon sa Going Merry. Sabi ni Nami, pag tinamaan tayo niyan, mawawasak ang ating barko. Pinag-utos ni Nami na kanila itong iwasan, kaya naghanda na sila Luffy at Zoro. Si Usopp naman ay balak atakihin ang Super Giant Cannon. Pinaputukan ito ni Usopp at pumasok ang kanilang cannonball sa loob ng Giant Cannon. Sumabog ang Giant Cannon at nasabugan si Commodore Bohda. Napahanga si Apis at binati si Usopp na nagyayabang. Ginamit ni Luffy ang kanyang gambang ability at pinahaba ang kamay para hawakan ang marine ship. Ginawa itong daan nila Zoro at Sanji para makarating sa marine ships. Sinundan naman ni Luffy ang mga ito papunta sa marine ships. Kamalas-malasan ni Zoro sa kanya na naman tumama si Luffy at sinabing nice catch thanks. Pinayo ng mga Marines si Commodore Bohda at sinabi ang sitwasyon. Pinaplano ni Zoro nang hiwain ang malaking chain steel nang dumating ang maraming mga Marines. Pinalibutan sila ng mga ito at sinabi ni Luffy na sa kanan ako, sa kaliwa Sanji. Umatake ang mga Marines at walang kahirap-hirap silang pinapatumba nila Luffy at Sanji. Nag-concentrate si Zoro at hiniwa ang malaking chain steel. Bumagsak sa dagat ang isang chain steel na kinagalit naman lalo ni Commodore Bohda. Sumugod ang iba pang mga Marines at ginamitan sila ng Gatling gun ni Luffy at nagliparan papuntang dagat. Patuloy lang si Zoro sa pagputol isa-isa ng mga chain steels. Nagpahabol naman si Luffy sa mga Marines na parang nakikipaglaro lang at sa kanito tinulak ang mga Marines palabas ng barko. Walang laban ang mga Marines kay Luffy. Malapit nang maputol ni Zoro ang lahat ng chain steel kaya naghanda na si Nami. Bigla silang inatake ni Eric ng kanyang wind slash sakay ng isang maliit na bangka. Nilapitan nila ang dragon at kinompronta sila ni Apis. Sabi ni Eric, tumigil na kayo at isuko niyo na lang ang Millennial Dragon. Humarang si Apis at nagmatigas para pigilan si Eric.
Nakialam na rin si Nami at si Usopp sa pagpigil kay Eric, pero pinagbantaan sila ni Eric. Susugod na sana si Luffy, pero pinigilan ito ni Zoro dahil malalagay sa panganib ang buhay ni Apis. Tinanggal ni Eric ang lubid sa Going Merry at kinuha ang dragon. Sabi ni Commodore Buddha, Eric dalhin mo na dito ang dragon, pero sagot ni Eric, hindi to para sa'yo. Sumali lang ako sa iyong fleet para makakuha ng information, para madali kong makuha ang Millennial Dragon. Galit na galit si Commodore Buddha, pinag-utos nito na atakihin si Eric at patayin. Pinaputukan sila ng mga Marines at takot na takot ang mga kasama ni Eric. Nakikiusap si Apis na pakawalan nila si Grand Paryo, pero dinampot lang ito ni Eric at tinakot. Kinagat ni Apis ang kamay ni Eric at binalibag ito at nahimatay. Biglang bumangon ang dragon at nagtalunan ang mga kasama ni Eric sa dagat. Humarap si Eric sa kanyang likuran at nakita ang dragon. Hinampas ni Grand Paryo si Eric at tumilapon. Pinagmasdan nito ang walang malay na si Apis at inalala ng kabutihan ng loob nito. Binukas nito ang kanyang pakpak at nag-roar ng malakas. Yumanig ang buong karagatan sa ginagawa ng dragon na kinabingi ng mga taong nakakarinig dito. Bumangon si Apis at nakita si Grand Paryo at Nyaka. Winagiswis ng dragon ang kanyang pakpak at lumipad na kinatuwa ni Apis. Pinag-utos ni Commodore Buddha na atakihin ang dragon at lahat ng mga marine ships ay nagpaputok ng kani-kanilang kanyon. Paulit-ulit na tinamaan si Grand Paryo ng mga cannons habang lumilipad ito. Nagalit naman si Luffy at winasak ang kanyon ng marine ship. Umatake na rin si Zoro at Sanji para tulungan si Grand Paryo. Nagpatuloy sa pagpapaputok ang mga marines at sinalo ng dragon ang mga atake. Lumipad si Grand Paryo papunta sa mga marine ship at nag-roar ito sa harap ni Commodore Buddha. Sa dami ng tinamong atake ni Grand Paryo, bigla na lang itong nag-collapse at bumagsak sa dagat. Hulagtas si Grand Paryo kaya dali-dali si Luffy na pinuntahan ang dragon habang nag-aalala ng gusto. Pinipilit ni Luffy na tulungan si Grand Paryo. Nag-aalala ang Straw Hat sa kalagayan ng Millennial Dragon. Pinana ng mga marines ang dragon pero sinalo ni Luffy ang pana. Pinagtawanan at nilait ni Commodore Buddha si Luffy at si Grand Paryo. Nagalit si Luffy at hinagis pabalik ang pana papunta kay Commodore Buddha. Muntik nang tamaan si Commodore Buddha at gulat na gulat ito at kabado. Sa kagalit na galit na sinigawan ni Luffy ang mga marines. Pinag-utos ni Commodore na paputukan sila Luffy kaya naghanda na ang mga marines. Inausap ni Luffy si Grand Paryo at sinabing huwag kang susuko, makakarating ka rin sa Lost Island. Biglang yumanik at nakarinig sila ng malakas na roar mula sa Warship Island. Tinatangka ni Apis na puntahan si Grand Paryo pero ginapos ito ni Usopp sa kanyang bewang. Patuloy sa pagyanig sa hindi malamang kadahilanan. Habang pinipilit ni Luffy na tulungan si Grand Paryo, biglang pagbabaw ng tubig ng dagat na kinapagtakahan ni Luffy. Nagtataka din ang mga marines sa nangyayaring pagbabaw ng tubig ng dagat at pagyanig ng kapaligiran. Nagpaputok ng kanyon ang mga marines sa lokasyon nila Luffy. Bumangon si Grand Paryo at nag-roar ng malakas. Naintindihan ni Luffy ang ginagawa ni Grand Paryo na pagtawag sa kanyang mga bestie. Naintindihan din ni Apis ang nangyayari at sinabi kila Nami at Usopp. Tinatawag ni Grand Paryo ang iba pang Millennial Dragons dahil nalalapit na ang oras. May natanaw si Usopp sa kalayuan at tinuro ang grupo ng mga lumilipad. Nakita nila ang napakaraming mga dragons na lumilipad patungo sa kanilang lokasyon. Inatake ng mga dragon ang mga marines, hindi naman sila kayang paputukan ng mga marines sa ere. Nag-roar ulit si Grand Paryo ng malakas at ito ay nanghina at bumagsak ulit. May sinabi si Grand Paryo na mensahe kay Luffy para kay Apis. At tuluyan nang namaalam si Grand Paryo. Narinig ni Luffy ang pagtawa ni Commodore Buddha at kanya itong hinarap. Gamit ang Gambam ability, humawak si Luffy sa isang dragon na lumilipad. At saka umangat sa kalangitan, pinahaba niya ang kanyang paa at ginamit ang Gambam Battle Axe. Inatake ni Luffy ang malaking barko ng Commodore. Winasak ng walang hirap. Nagulat ang mga ibang marines habang pinapanood ang nawawasak at lumulubog na malaking barko. Tuluyang lumubog sa dagat ang barko kasama si Commodore Buddha. Lumabas naman si Luffy at takot na takot nagtakbuhan ang mga marines. Bumalik na sila Zoro at Sanji sa kanilang barko at hinahanap nila si Luffy. Mula sa dragon na lumilipad, tumalon si Luffy papunta sa kanilang barko. At nayanig ang Going Merry. Umiyak si Apis nang nakitang tuluyan ng lumubog si Grand Paryo. Biglang yumanig ng sobrang lakas sa karagatan at sa buong Warship Island habang lumilipad ang mga dragon. Nakita ng mga tao ang dahan-dahan na pagkawala ng tubig ng karagatan. Ang dagat ay tuluyang naging bahagi ng isla ng Warship Island at nasolve ni Nami ang mystery ng makpa sa siling. Ipinaliwanag nito na ang Dragon Nest ay nandito nga sa ilalim ng karagatan ng Warship Island. Tinawag silang Millennial Dragon hindi dahil sa kanilang lifespan, kundi babalik sila sa Dragon Nest every 1,000 years. Dahil every 1 millennium lang nagpapakita ang Dragon Nest, kaya tinawag na Lost Island. Nandito tayo ngayon, ating nasasaksihan ang pagpapakita ng Lost Island na kinamangha ng mga Straw Hat Pirates. Nakita ng mga Straw Hat ang mga fossils ng mga namayapang dragon at ang napakaraming bilang ng dragon na bumaba sa Dragon Nest. Nakita ni Apis ang katawan ni Grand Paryo at pinuntahan. Sabi ni Luffy, nakabalik na si Grand Paryo sa kanyang tahanan. Tinatawag ni Apis ang walang buhay na dragon. Sinabi ni Luffy ang sinabi ni Grand Paryo na natupad na ang kanyang pangarap nung lumulubog siya. Pinaliwanag ni Nami na ang nakikita nilang dragon structure ay ang mga fossils ng mga namayapang dragon na napreserve lang sa ilalim ng dagat. Sinabi ni Nami na ito ay isang dragon graveyard at inapilahan naman ni Apis dahil sinabi ni Grand Paryo na lalakas siya once makabalik siya sa Dragon Nest. Sabi ni Luffy, malungkot na nag-iisa si Grand Paryo pero simula nung dumating ka, nagkaroon siya ng pag-asa. Pinararating sa iyo ni Grand Paryo na ang pagsasama niyo ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay. Ayaw pa rin itong paniwalaan ni Apis at nagdadrama pa rin. Sabi ni Luffy, tama ang sinabi sa iyo ni Grand Paryo, kailangan bumalik ng Millennial Dragon sa Dragon Nest para ma-reborn ulit. Pinuro ni Luffy ang isang itlog na nag-crack at dahan-dahan na may lumabas na baby dragon. Kitang-kita ni Apis ang baby Millennial Dragon na nilapitan ng ibang dragon. Habang pinagmasdan ang baby dragon, naiyak naman ito sa tuwa.
Naglakad na ng pabalik si Apis, papunta sa mga Straw Hat. Sabi ni Nami, nagkamali ako Apis, hindi ito Dragon Graveyard, kundi isang place of renewal. Nagpasalamat si Apis sa ginawang tulong ng mga Straw Hat para mahanap ang Lost Island. Biglang nagpakita si Eric sa Straw Hat at sinabing hindi niyo ako magagawang talunin. Natutuwa ito sa napakaraming mga dragon na maaari niyang pagkunan ng Elixir of Immortality. Nagalit ito nang tanggihan siya ni Luffy na pagpartihan ang Elixir of Immortality. Umatake si Eric ng kanyang Wind Slash at hinarang ni Luffy ang atake na tatama sana kay Usopp at Apis. Tutulong sana si Zoro pero nakita nito na okay lang si Luffy. Sinabi ni Luffy, huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Nangako ako kay Grand Paryo na poprotektahan ko si Apis. Tumakbo si Luffy at naghahandang umatake. Naghanda naman si Eric para makipagsabayan ng atake. Nagkasugat-sugat si Luffy habang nakailag naman si Eric. Patuloy na naiwasan ni Eric ang bawat suntok ni Luffy at saka ito nagyabang. Nag-aalala ang ibang Straw Hat kay Luffy. Umatak ulit si Eric at mukhang napakalakas ng atake nito na kahit bato ay nawawasak. Tumakbo si Luffy palusob sa malakas na atake ni Eric. Muling nagkasugat-sugat si Luffy habang patuloy sa pag-abante papunta kay Eric. Tumalon ito at pinahaba ang kamay at hinawakan si Eric. Pinahaba ni Luffy ang kanyang leg at ginamit ang kanyang gambang belt. Nayanig ang ulo ni Eric at habang nasa ere, ginamit ni Luffy ang kanyang gambang bazooka at pinalipat si Eric sa malayo. Tuwang-tuwang sinabi ni Luffy na elusive na kinatuwa ng Straw Hat. Nagdatingan ang mga tao ng Warship Island at nagulat habang nakikita ang kanila ang mga dragon. Pinag-usapan nila kung gaano katagal mananatili sa surface ang Lost Island. Nagpaalam na ang Straw Hat kay Apis at sa mga tao para umpisahan na kanilang paglalayag patungo sa Grand Line. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.